Welcome po and good afternoon. Ako po ang inyong lingkod, si Pastor David Miguel ng ating Missional Disciple Making Ministry. At gusto ko pong i-welcome yung mga nasa YouTube po, tsaka sa Facebook at pati na rin ang mga nakikinig sa DZAS. We are glad na makakasama po namin kayo ngayong hapon. Sa punto naman ito ng ating programa, inaaniyahan ko po na manalangin po tayo sa ating Panginoon. At nawa ay mai-apply po natin ang nabasa natin nung panimula ng ating worship service in the same way that Samuel prayed. And in the same way na sinunod po ni Samuel ang example ng kanyang ina na nanalangin din sa Panginoon upang siya ay magkaroon ng anak, tayo rin po ay tinatawag ngayon ng Panginoon na manalangin sa Kanya ng taimtim at tapat. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, nagpapasalamat po kami dahil tunay nga po kayong tapat. Bagamat marami pong pagsubok at maraming challenges ang nararanasan namin sa isang linggo, sa isang buwan, sa halos 2 taon na nasa lockdown po ang aming bansa at pati na rin ang buong mundo, pinipili pa rin naman po namin na magpasalamat dahil hindi naman po kayo nagkukulang. Minsan, Panginoon, aamin kami, nakafocus ang atensyon namin sa mga bagay na nag-aalis ng aming galak at saya na mamuhay ng may pasasalamat. Pero ngayon, pinipili pa rin po namin na lumapit sa inyo at ipasalamat na kami ay buhay. Ang ilan sa amin dito ay kahit na may maraming pagsubok na nararanasan, nariyan ang aming pamilya, nariyan ang aming mga kaibigan sa simbahan, ang aming mga kaibigan, at ang presensya po ninyo ay nariyan pa rin. Hindi nawawala. At kahit minsan ay parang tahimik kayo, parang di namin kayo maramdaman o parang di namin kayo mapakinggan ng mabuti. Alam po namin, tulad nung mensahe ninyo noong nakaraang linggo sa amin sa pamamagitan ng inyong lingkod na si Coach Jojo Villa, ay marami po kayong paraang ginagamit upang mangusap sa amin. At yan na po ay ang tulad ng worship service namin ngayong hapon. Kaya naman kami ay nagpapasalamat dahil nandyan kayo, tapat na nangungusap sa amin. Ay hindi napapagod na iparamdam sa amin ang inyong presensya. Kaya naman, Panginoon, nais po naming ilapit sa inyo ang iba't-iba't po naming mga kaibigan sa gawain, sa missions. Dahil nga po kayo ang God of missions, binigay niyo po ng burden at passion ng aming simbahan na makatulong pa sa iba pang mga organisasyon at missionaries na masuportahan ang kanilang gawain. Dahil alam po namin, hindi kaya ng GCF ng mag-isa ang pagpapalaganap ng inyong magandang balita. Kaya naman pinapanalangin po namin ang PBTS, no? Ang isang seminary na matagal na po naming partner sa inyong gawain. Panginoon, nais po nilang mag-expand sa kanilang ministry. Nais po nilang ilapit sa inyo ang kanilang financial needs bilang isang seminary, lalong-lalo na't maraming estudyante ang nag-e-enroll dito, lalong-lalo na't ngayon at online po ang pagtuturo na kanilang ginagawa upang maabot ang iba't ibang pastor dito sa Pilipinas na nangangailangan ng solid biblical training. Kaya naman, Lord, we pray doon sa mga empleyado, mga profesor at leaders ng PBTS, pati na rin ang mga supporters ng PBTS na hindi po sila matinag, that you would give them good health, Lord, and that you would provide for their spiritual, financial, and material needs. Dahil kayo naman po ang magsusustain ng ministry ng PBTS. And so we pray sa ating partner na seminary na yan.
Ngayon po, pinapanalangin din po namin ang missionary po namin na ah, gusto po naming suportahan at hindi po namin na maibanggit ang kanyang tunay na pangalan. Ngunit ngayon po, ang missionary na ito na si Gemma Pell ay pinapanalangin po namin bagamat palayaw po ang ginamit namin ngayon bilang simbahan para mapanalangin siya. Alam po namin na kilala niyo po siya. Dahil kayo po ang nagtawag sa kanya. At kayo rin po ang nagpapalakas sa ministry niya. Ihanda niyo nga po siya na siya ay makabalik sa kanyang field ministry, lahat ng papeles at pati na rin po ang health protocols na kanyang kailangang tapusin. Pinapanalangin po namin ang kanyang puso at ang kanyang katatagan na hindi po mawala ang kanyang desire na maipalaganap ang inyong mabuting balita. At naway sumunod lang po siya sa inyong leading. We know, Lord, na ibinigay niyo po sa aming lahat ang Holy Spirit upang i-empower kami sa aming mga gawain. At yun ang panalangin po namin sa missionary po namin sa palayaw na tinatawag namin na Gemma Pell, because you know her, Lord, and her needs. And so, bilang partner po niya, bilang simbahan, pinapanalangin po namin ang kanyang paghahanda pabalik sa kanyang field ministry. At ngayon naman po, pinapanalangin din po namin ang aming mga kapwa na mga Maranao. Panginoon, pinapanalangin po namin ang mga Kristiyano galing sa people group na ito. Pinapanalangin po namin na lumago pa po ang mga inyong mabuting gawain para sa people group na ito, sa mga Maranao. Naway magkaroon po ng mas maganda pong training sa mga Kristiyano na naroroon at pati na rin sa aming mga kapatid na iba ang kanilang pananampalataya. Nais po namin na gamitin niyo po ang bawat Kristiyano na ipanalangin po ang aming mga kapatid na mga Maranao at pati na rin ang mga Kristiyano na ng Maranao na maipalaganap ang inyong pagmamahal sa kanilang mga kaibigan, kaanak at kababayan at naway makilala po nila ang inyong pag-ibig at maging peacemakers po sila at naway mapalapit po sila sa inyo at sa mga Kristiyano na nagpaparamdam ng pag-ibig na nanggagaling sa inyo. Naway i-bless nyo nga po ang mga communities ng mga Maranao na ito at naway yung pagpapala na ibibigay nyo sa kanila ay hindi lamang po sa mga Kristiyano, ngunit sa bawat Maranao na ma-bless din at ma-prosper po ninyo. At naway sa lalang madaling panahon, makilala nila kung sino kayo at kung sino ang inyong anak na si Jesucristo. Panginoon, nagpapasalamat po kami dahil ibinigay niyo pong passion at burden sa aming simbahan na hindi lang po ipanalangin ang aming mga sarili o ang aming mga personal needs. Dahil ngayong Missions Month, pinapaalala po ninyo na may higit pa pong gawain na ginagawa ninyo sa labas ng aming simbahan. Kaya naman hindi po kami titigil. At hindi lang po July ang aming desire na ipanalangin ang iba't ibang people groups, iba't ibang partner agencies at missionaries at seminaries, at iba't ibang mga missionaries at church planters and pastors. May it be our passion as a church, Lord, to always uphold and support yung pong mabuting gawain na ginagawa ninyo sa Pilipinas at sa buong mundo. At naway, alam po namin, when we obey you, and when we respond also in our prayer, we know that you will be faithful to carry out the good work that we are asking of you to keep on doing, Lord. So thank you once again for this time. In Jesus' name, amen and amen. Basahin po natin ang ating banal na kasulatan at yan po ay makikita po natin sa Isaiah 6:1 hanggang 13. Ulitin ko, Isaiah 6:1 hanggang 13. At babasahin po natin ito ng sama-sama. Kaya sa inyo po na nasa inyong mga tirahan at
kung nasan man po kayo ngayon, kung kaya po ninyo, naway tumayo po tayong lahat at bigyan po ng tamang parangal ang ating Panginoon sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang salita. Isaiah 6:1-13. Noong taon na mamatay si Haring Uzias, nakita ko si Yahweh na nakaupo sa isang napakataas na trono. Ang laylayan ng kanyang kasuotan ay nakalatag sa buong templo. May mga serapin sa kanyang ulunan at ang bawat isa ay may 6 na pakpak. 2 ang nakatakip sa mukha, 2 sa mga paa, at 2 ang ginagamit sa paglipad. Sinabi nila sa isa't isa ang ganito, "Banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kaluwalhatian." Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang mga pundasyon ng templo at ang loob nito'y napuno ng usok. Sinabi ko, "Kawawa ako sapagkat ako ay isang makasalanan at mula sa isang lahing makasalanan. Mapapahamak ako sapagkat nakita ko ang hari, si Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat." Pagkatapos, may isang seraping sumipit ng baga mula sa altar at lumipad patungo sa akin. Idinampi niya ang baga sa aking mga labi at sinabi, "Ngayong naidampi na ito sa iyong mga labi, pinatawad ka na at nilinis na ang iyong mga kasalanan." At narinig ko ang tinig ni Yahweh na nagsasabi, "Sino ang aking ipapadala? Sino ang magpapahayag para sa atin?" Sumagot ako, "Narito po ako. Ako ang inyong isugo." At sinabi niya, "Humayo ka at sabihin mo sa mga tao, makinig man kayo ng makinig ay hindi kayo makakaunawa. Tumingin man kayo ng tumingin ay hindi kayo makakakita. Papurilin mo ang kanilang kaisipan, kanilang pandinig, iyo ring takpan. Bulagin mo sila upang hindi makakita, upang sila'y hindi makarinig, hindi makakita at hindi makaunawa. Kundi baka magbalik loob sila at sila'y pagalingin ko pa." Itinanong ko, "Hanggang kailan po, Panginoon?" Ganito ang sagot niya, "Hanggang ang mga lungsod ay mawasak at mawalan ng tao. Hanggang sa wala nang nakatira sa mga tahanan at ang lupain ay matiwangwang. Hanggang sa ang mga tao'y itapon ni Yahweh sa malayong lugar at ang malawak na lupain ay wala ng pakinabang. Matira man ang 10 bahagi ng mga tao, sila rin ay mapupuksa. Parang pinutol na puno ng ensina, na tuod lamang ang natira. Ang tuod na iyan ay tanda ng isang bagong simula para sa bayan ng Diyos." Purihin nawa ang pagbabasa natin ng banal na salita ng Diyos. Sa puntong po ng ating programa, ang ating pananambahan ngayong hapon ay kinagagalak ko pong maipakilala sa inyo ang ating guest speaker. Minsan na pong naipakilala po sa akin ni Pastor Ian De Ocampo, isa sa mga pastor natin dito sa GCF, nung minsan dinala kami ni Pastor Fred sa community ng Bukang Liwayway kung saan siya ay naglilingkod. Bukang Liwayway or Dawn for the Poor ay ang kanyang ministry ngayon at isa rin po siyang ministry leader, mentor, discipler, counselor, at of course, husband and of course, father. Pero yung isa sa mga hindi ko makakalimutang encounter with Pastor Fred ay yung minsang inikot niya po kami sa isang community na nasunugan na naman, na talagang ang dami-daming mga pamilya at ang dami-daming mga bahay ang talagang nawalan na ng tirahan. Talagang abo. Parang Marawi yung naging experience po namin doon ni Pastor Ian dahil inikot po namin mula isang bahay hanggang sa malibot po namin yung buong basketball court ay makikita niyo po patong-patong na mga yero na isa-salvage po ng mga community members at para sana ay magamit muli at makikita niyo rin po
yung mga itsura ng ibang tao na binalikan yung kanilang mga tahanan para lang may mahanap kung meron pang naiwan sa kanilang mga ari-arian. At doon ko nakita isang momonting ministry center ng Bukang Liwayway o Dawn for the Poor Ministries. At talagang kahit sa gitna ng gulo, gitna ng sakuna, andun pa rin po sila. Magaman siguro malungkot at frustrated at talagang hindi maipinta sa itsura nila, yung nararamdaman nila dahil trahedya yung nangyari na naman sa community nila. Pero andun si Pastor Fred at pati yung asawa niya, faithful in serving, faithful in expressing the love of God, faithful in encouraging the people in the community na kapit lang tayo, kakayanin natin to. Kayang-kaya natin basta sama-sama tayo. And those are one of the wonderful things that I will never forget in my experience as a pastor because doon ko nakita kung gaano sa punto ng kawalan ay ang people of God continues to serve God in spite of the tragedy that they experience. So it is a pleasure for me to introduce to all of you ang ating pong guest speaker for this afternoon, ang aking kaibigan, si Pastor Fred Dongganon. Isang magandang hapon po sa ating lahat at maraming salamat Pastor Doug sa iyong munting introduction tungkol sa inyong lingkod. At muli po magandang hapon sa ating lahat, sa lahat ng online communities, ang aking mga kapatid sa pananampalataya sa iba't ibang lugar, panig ng ating bansa o marahil meron ding mga ilan na nakikinig abroad. Kaya naman, isa pong kagalakan na maging tagapagpahayag ng salita ng Diyos ngayong hapon sa inyong lahat. At isa sa mga magandang pag-usapan at isa sa mga paborito kong usapin ay ang usapin patungkol sa pagmimisyon. At ngayon ay ang inyong Missions Month na merong temang Living Missionally, Listening to God's Voice. Kaya naman ang pamagat ng ating mensahe sa hapong ito ay ang Diyos na tumatawag, tutugon ka ba? Susunod ka ba? Ang chapter 6 ng Isaias ay ang pagbabalik tanaw ng propeta sa pagkatawag sa kanya, ang kanyang personal na pangitain o pagkita sa Diyos na naging dahilan ng pagkatawag sa kanya sa isang misyon. Isang misyon na ipahayag ang hatol at pagliligtas ng Diyos sa kanyang bayang Israel. Ang personal na encounter ni Isaias sa Diyos ang nagbigay tapang at lakas sa kanya upang ipahayag ang kaparusahan ni Yahweh sa bayang Israel. Ang golden age na pinangunahan ni Haring Uzias na sinundan ng kanyang anak na si Haring Jotham na halos 52 taon, 52 years, imagine that. Subalit tila ito'y malapit nang matapos. Subalit ang mga tao ay tila hindi alintana ang nagbabadyang panganib. Kung babasahin po natin ang unang 39 na kapitulo ng aklat ng Isaias, ito ay naglalaman ng mga propesiya kung papaano mawawasak at bibit-biting alipin ang bayan ng Diyos. Sila ay naging palalo dahil sa kapangyarihan at karangyaan na kanilang tinamo ng kanilang bayan. Hinayaan ni Yahweh na sila ay digmain ng iba't ibang mga nagaharing bayan bilang parusa sa kanilang katigasan ng ulo. Subalit dahil umaasa ang Diyos na sila ay manunumbalik sa Kanya. Subalit sa halip na magtiwala sa Diyos, sila ay nagpatuloy na umasa sa kapangyarihan ng mga malalakas at makapangyarihang mga bansa. Habang patuloy namang inaalipin nila ang mga naghihirap, ang mga kapatid nilang nagdurusa dahil sa kahirapan at wala silang humpay sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang sabi nga sa pangalawang Kronika, chapter 27, verse 2, ngunit patuloy ang masamang pamumuhay ng mga tao.
Ganyan ang ginagawa ng mga tao sa panahon ni Haring Jotam matapos mamatay ang kanyang ama. Kaya naman sa Isaiah chapter 1, verse 4 at 10, binanggit mismo ni Isaiah, ang sabi doon, bansang makasalanan, mga taong puno ng kasamaan, mga anak ng masasamang tao, mga anak ng katiwalian, itinakwil ninyo si Yahweh, nilait ang banal na Diyos ng Israel at pagkatapos ay tinalikuran ninyo siya. Anong ginagawa ng mga pinuno ng Israel? Sa verse 10, ang sabi doon, mga pinuno ng Israel, pakinggan ninyo si Yahweh. Ang inyong mga gawa ay kasinsama ng Sodoma at ng Gomora. Kaya't pakinggan ninyo at pag-aralan ang katuruan ng Diyos ng ating bayan. Gayunpaman, ang unang 39 na kapitulo ng Isaias ay naglalaman din ng mga imbitasyon at pangako ng Diyos na magbalik loob sa Kanya at sa mga tutugon at susunod sa tawag niya. Ito nga ang sabi niya sa chapter 1, 16 hanggang 18. Linisin ninyo ang inyong sarili at magbalik loob sa akin, sa aking harapan. Kasamaan ninyo'y inyong tigilan. Pag-aralan ninyong gumawa ng makatuwiran. Pairalin ang katarungan. Tulungan ang naaapi. Ipagtanggol ninyo ang mga ulila at tulungan ang mga biyuda. Halikayo at tayo'y magpaliwanagan, sabi ni Yahweh. Gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, kayo'y aking papaputiin tulad ng yelo o bulak. Ito po ay isa sa mga paboritong talata sa aklat ng Isaias, ang imbitasyon ng Diyos na magpaliwanagan. Ang nakita ni Isaias sa kanyang pangitain ay isang manifestasyon na si Yahweh ang tunay na hari ng Israel o ng Huda at Israel. Sapagkat sa panahon noon ay nahati na ang bayan ng Diyos sa dalawa, ang Northern Kingdom na tinawag na Israel at ang Southern Kingdom naman na tinawag na Judah. Namatay na nga ang Haring Uzzias. Akala ng iba tuloy-tuloy pa din ang pag-unlad, subalit sa katigasan ng ulo ng Haring Uzzias nung siya'y nabubuhay pa, sa kanyang pagkapalalo, siya'y pumasok sa templo at sinubukang maghandog sa Diyos. Kaya naman, siya ay pinarusahan ng Diyos at binigyan ng isang sakit na ketong na hindi gumagaling. Ito ay manifestasyon o simbolo ng kalagayan ng Huda sa panahon noon. Ang buong bayan ay patungo sa isang sakit na walang kagalingan malibang sila'y magbalik loob sa Diyos. Kaya nga sinabi ni Isaiah sa chapter 6 verse 5, kawawa ako. Nang makita niya si Yahweh, ang sabi niya sa sarili niya, kawawa ako sapagkat ako'y isang makasalanan mula sa isang lahing makasalanan. Sa mga humahanap sa Diyos, nakita na ni Isaias ang bayan niya bilang isang makasalanan. Isang bayang hindi na sumusunod sa Diyos. Isang bayang nagre-rebelde sa Diyos. Dahil siya ay makasalanan, alam ni Isaias na hindi siya karapat-dapat pakitaan ng kaluwalhatian ng Diyos. Sa kanyang buong pusong pagpapakumbaba at pagsisisi, siya ay dininig ng Diyos at lubusang pinatawad at nilinis mula sa kanyang kasalanan. Nakita ni Isaias ang Diyos. Narinig ang tinig nito at bilang tugon sa pagpapatawad ng Diyos, inialay ni Isaias ang kanyang buhay upang sundin ang tawag ng Diyos sa kanya upang kanyang maging propeta. Tumugon si Isaias. Ang sabi niya, narito po ako ang isugo ninyo. At makikita natin na si Isaias nga ay sinugo ng Diyos at siya ay sumunod. Makikita natin na halos pareho ang sitwasyon ng ating bayan ngayon at ng bayang Israel o Huda noon. Marami ang naghihirap, tila marami ang nagpapasasa sa kayamanan, sa karangyaan. Subalit, merong masigit na kasamaan ang kailangan nating labanan.
Ito ay ang tunay na ugat ng lahat ng kasamaan. Ito ay ang kasalanan. Sa maraming taon ng inyong pagmimisyon o ng ating pagmimisyon, kamusta po ang ating pag-iibanghelyo? Kamusta po ang ating pagdidisipulo? At kamusta po ang ating pagmimisyon? Tunay nga bang naituro na ng simbahan ang tunay na pagsisisi, pagsuko, at pagsunod sa Panginoong Diyos? Ang sitwasyon ng Israel sa panahon ni Isaias ay kalagim-lagim. Akala nila ay narinig nila ang tinig ng Diyos. Subalit, ang nakita nila o ang ginagawa nila ay taliwas sa sinasabi ng Diyos. Akala nila na ang kanilang pagsamba ay sapat na sa kanilang ikaliligtas at ng kanilang bayan. Sinabi sa Isaiah 58 verse 5 to 8, "Ganyan ba ang pag-aayunong aking kaluluguran? Iyan ba ang araw na talagang nagpapakumbaba ang mga tao? Inihiling ko ba na yumuko kayong tulad ng damong hinihipan ng hangin? O mahiga kayo sa sako at abo? Pag-aayuno na ba ang tawag ninyo dyan? Isang araw na nakalulugod kay Yahweh? Ganitong pag-aayuno ang gusto kong gawin ninyo. Palayain ninyo ang mga di makatarungang ipinabilanggo. Kalagin ninyo ang tanikala ng inyong mga inaalipin. Palayain ninyo ang mga inaapi. At baliin ang mga pamatok ng mga alipin. Ang mga nagugutom ay inyong pakainin. Ang mga walang tirahan ay inyong patuloyin. Ang mga walang may suot ay inyong bigyan ng mga damit. At sa mga nangangailangang mga kamag-anak ay huwag kayong magkakait. Kung magkagayon, sisikat ang liwanag sa inyo at matutulad kayo sa bukang liwayway. Hindi magtatagal at manunumbalik ang inyong kalusugan. Mahayag sa inyong unahan ang mabubuti ninyong gawa at sa inyong hulihan ay papatnubayan kayo ng kaluwalhatian ni Yahweh." Napakagandang pangako ng Diyos. Subalit nagpapakita ito ng karumal-dumal na sitwasyon ng Israel. Tila isang araw lang ang kanilang pagsamba sa Diyos at 6 na araw na paggawa ng kasamaan. Hindi ba't dapat 7 araw na pagsamba at paglayo sa masama? Dahil ito po ay panahon ng pagdiriwang o pag-alaala ng gawaing pagmimisyon. Hindi po 1 buwan lamang sa 1 taon tayo ay nagmimisyon. Ito ay paalala sa atin ng tunay nating gawain, ng tunay na pagkatawag sa atin ng Diyos. Maganda ring suriin natin ang ating mga puso. Narinig ba natin ang ipinagagawa ng Diyos? Tama ba ang narinig natin? Doon lamang natin malalaman kung ang ginagawa natin ay tunay ngang galing sa Diyos at ipinagagawa ng Diyos. Balikan po natin ang ating ang binasang teksto kanina mula sa talatang 1 hanggang 4. Makikita natin na ang Diyos na nakita ni Isaias ay ang Diyos ng Israel. Subalit, anong klaseng Diyos nga ba ang nagpakita kay Isaias? Kilala ba ni Isaias ang Diyos na ito? Tandaan natin na kamamatay lamang ni Haring Uzzias o sa 2 Kings, ang pangalan niya ay Azarias para hindi kayo malito kung babasahin ninyo ang history. Maaring nagluluksa ang taong bayan sa pagkamatay ng kanilang hari. Subalit tuloy lang ang buhay. Dahil ang anak naman niyang si Jotham ay hahalili sa kanya o humahalili na sa kanya bilang hari. Subalit sa isang pangitain, nakita ni Isaias si Yahweh. Ang Diyos na nakita ni Isaias, una ay ang Diyos ng kataas-taasan. Si Haring Uzzias, marahil ang simbolo ng Juda na naging dahilan ng pagkakaroon ng matagumpay at marangyang pamumuhay. Marahil marami ang nag-aalala, baka gumuho ang kaharian ngayong wala na ang kanilang hari. Subalit,
Ang totoo, si Yahweh ang tunay na haring kataas-taasan ng Huda at Israel. Isang magandang paalala po ito kay Isaias at ganoon din po sa atin. Kanino tayo umaasa? Sa hari ba? Sa pamahalaan ba? Sa atin bang trabaho? Sa atin bang karangyaan? O sa Diyos na siyang tunay na nagkaloob ng lahat ng ito sa atin? Ang sabi sa verse 1, nakita ko si Yahweh na nakaupo sa isang napakataas na trono. Ang tanong po, ang Diyos ba ang kataas-taasan sa ating buhay? Pangalawa, ang Diyos na nakita ni Isaias ay ang Diyos na kabanal-banalan. Ang mga serapim ay mga makalangit na nilalang na minsan lamang nabanggit sa Biblia. May ibang nagsasabi na sila ay may anyong ahas. Ang iba naman ay nagsasabi na sila ay mga anghel na merong 6 na pakpak. Mahirap pong malaman ang totoong itsura ng mga serapim. Maliban na lamang tayo'y pumaroon at makita natin ang mga makalangit na nilalang na ito. Subalit, sigurado tayo sa anyong nakita ni Isaias nang makita niya ang kanyang pangitain sa Diyos. Ang serapim ay may 6 na pakpak, 2 ang ginagamit pantakip na mukha, at 2 naman ang ginagamit sa pantakip sa mga paa. Habang ang 2 ay ginagamit sa paglipad. Sa verse 3, sinasabi nila sa isa't isa ang ganito, banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kaluwalhatian. Sa lakas ng tinig ay nayayanig ang pundasyon ng templo. Nakita ni Isaias ang Diyos na banal. Kaya nakita niya ang kalunos-lunos niyang kalagayan. Sabi niya sa verse 5, kawawa ako sapagkat ako ay isang makasalanan. At mula sa isang lahing makasalanan, mapapahamak ako sapagkat nakita ko ang hari, si Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat. Magandang itanong natin sa ating sarili, ang Diyos ba na sinasamba natin ay Diyos na banal? Kung siya ay banal, nakikita ba natin ang ating kalunos-lunos na katayuan sa harap ng Diyos? Dahil sa nakita ni Isaias, siya ay nagsisi. Siya ay nagpakumbaba sa harapan ng Diyos. At ang Diyos na nakita ni Isaias ay ang Diyos din na puspos ng kaluwalhatian. Ang mga serapim, batay sa kanyang pangalan, ay nagbibigay ng kahulugan bilang mga nilalang na nagliliyab, mga nilalang na nag-aapoy, nagliliwanag. Bilang mga nilalang ng liwanag, kailangan pa rin nilang takpan ang kanilang mga mukha, ang kanilang mga paa, ang kanilang mga katawan, dahil merong isang higit na maliwanag, higit na maluwalhati sa kanilang kalagitnaan. Walang iba kundi si Yahweh, ang Diyos ng kalangitan. Nakita ni Isaias ang Diyos ng luwalhati. Sa atin pong buhay, ang Diyos nga ba ang ating niluluwalhati? Panghuli, ang Diyos na nakita ni Isaias ay ang Diyos na makapangyarihan. Alam ni Isaias na si Yahweh ay makapangyarihan, subalit sa unang pagkakataon, namalas niya ito sa pamamagitan pa lamang ng mga naglilingkod sa Diyos, ang mga serapim. Dahil nakita ni Isaias, siya ay nagpakumbaba at nagsisi. Alam po ninyo, hindi man sinabi ni Isaias na siya ay humingi ng tawad sa Diyos, siya ay o tinanggap niya si Jesus sa buhay niya. Alam po ninyo, alam ng Diyos na nagsisi itong si Isaias. Napatanong siya sa sarili niya, kahabag-habag ako. Ako'y isang makasalanan na naninirahan sa isang bayang masama. Alam ni Isaias ang pangangailangan niya ng kaligtasan
na tanging Diyos lamang ang makapangyarihang magpapatawad at makapagbibigay. Ang Diyos na nakita ni Isaias ay Diyos na makapangyarihan, banal, kataas-taasan, at puno ng kaluwalhatian. Subalit, minsan tayo rin alam natin kung sino ang Diyos. Mahalaga rin na makita natin na ang Diyos na ito ay ang Diyos na nakikinig sa atin. Yan po ang pangalawang bahagi ng ating pag-aaral ngayong hapong ito, na ang Diyos na nakarinig kay Isaias ay ang Diyos na nagpapatawad ng kasalanan. Nakikita ng Diyos ang ating puso. Alam mo po, minsan sa mga evangelistic concert o minsan sa mga one-on-one evangelism, gustong-gusto nating naririnig na ang mga taong binabahagi na natin ang salita ng Diyos ay nagsasabing, Panginoon, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Alam niyo po, maganda po iyon. Pero ang pinakatunay na pagpapakumbaba at pagsisisi ay nagmumula sa puso. Si Isaias, nakita niya ang kanyang kalagayan sa harapan ng Diyos. Kaya nakita ng Diyos, narinig ng Diyos ang pag-iyak, ang pagtawag, ang panalangin ni Isaias ng panalangin pagsisisi. Hindi lang siya pinatawad, kundi nilinis pa sa kanyang kasamaan dahil ang Diyos na nakarinig kay Isaias ay ang Diyos din na naglilinis ng lubusan sa mga kasalanan. Nang ang Sirapim ay sumipit ng baga mula sa altar ng templo, ito ay isang seremonya ng paglilinis na maaari nating maihilintulad sa mga bayang malalapit o kalapit bayan ng Israel. Ang ginagamit nila sa paglilinis ay ang tubig sa kanilang mga pagsamba. Subalit magandang makita natin na ang ginamit kay Isaias ay apoy. Magandang simbolo po ito sapagkat hindi lamang nilinis ng Diyos si Isaias sa pamamagitan ng tubig, kundi nilinis niya siya sa pamamagitan ng apoy. Pinadalisay ng Diyos ang pananampalataya ni Isaias. Siya'y pinatawad at lubusan ng nilinis. Kaya naman matapos ito, ang kanyang pagsisisi at pagpapatawad ng Diyos, narinig niya muli na tumawag si Yahweh. Ang sabi niya doon, sino ang aking ipapadala? Agad sumagot si Isaias, narito po ako ang inyong isugo. Kaya sinabi sa kanya ng Diyos, humayo ka at sabihin mo sa mga tao. Ang Diyos na nakarinig kay Isaias ay ang Diyos na nagtitiwala sa kanyang mga pinatawad. Alam po ninyo, salamat sa Diyos sapagkat siya ay Diyos na nagtitiwala sa kanyang mga anak. Lahat ng pinatawad ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya na maging bahagi ng kanyang misyon. Naririnig ba natin ang pagtawag ng Diyos? Naririnig ba natin o narinig ni Isaias ang tawag ng Diyos? At siya ay tumugon ng isang pagsunod. Ang Diyos na nagsugo upang ipahayag ang kahatulan at kapatawaran ay ang Diyos na duminig kay Isaias. Diyos na puspos ng biyaya at pag-ibig. Alam po ninyo, maraming nahihiwagaan sa mga talatang 9 hanggang sa 13. Na ang Diyos na puspos ng pag-ibig at biyaya at pagpapatawad ay tila Diyos na nagnanais na hindi makarinig at hindi makaunawa ang bayang Israel. Kung babasahin po natin ang sabi doon, makinig man kayo na makinig, hindi kayo makakaunawa. Tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita. Sabi niya kay Isaias, papurulin mo ang kanilang kaisipan. Kanilang pandinig, iyuring takpan. Bulagin mo sila upang hindi makakita. Upang sila'y hindi makarinig, hindi makakita at hindi makaunawa. Salamat sa Diyos sapagkat mayroon pang huling talata doon. Ang sabi, kundi baka magbalik loob sila at sila'y
pagalingin ko pa. Salamat sa Diyos sapagkat laging meron siyang nakahandang pagmamahal, pagtanggap, at pagpapatawad. Ito ay isang hula sa mangyayari sa bayang Israel. Ang sabi niya sa verse 11, tinanong ko, hanggang kailan po, Panginoon? Ganito ang sagot niya, hanggang ang mga lungsod ay mawasak at mawala ng tao. Hanggang sa wala nang makatira sa mga tahanan at ang lupain ay matiwangwang. Hanggang sa ang mga tao'y itapon ni Yahweh sa malayong lugar at ang mga malawak na lupain ay wala ng pakinabang. Matiraman ang 10 bahagi ng mga tao, sila rin ay mapupuksa. Parang pinutol na puno ng ensina na tuod lamang ang natira. Ang tuod na iyan ay tanda ng isang bagong simula para sa bayan ng Diyos. Mga kapatid, ang Diyos ay mahabagin. Dahil sa sandaling magbabalik loob ang Israel sa Kanya, patatawarin niya sila at paggagalingin niya sila. Sinabi din sa verse 13 na merong matitira, na tuod. Mga ilang mga tao at doon sisibol ang isang bagong simula. Bagong bayan ng Diyos. May pangako ang Diyos para sa mga tapat sa Kanya. Subalit sa kabilang banda, totoo rin ang inihula ni Aring Isaias. Makinig man sila makinig, hindi sila makaririnig. Tumingin man sila ng tumingin, hindi sila makakakita. Sapagkat tayo ay nagiging kagaya ng Diyos na sinasamba natin. At kung matatandaan natin ang Israel sa pagkakataong ito ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Mga Diyos-Diyosang may bibig, subalit hindi makapagsalita. Mga Diyos-Diyosang may tenga, subalit hindi makarinig. May katawan, subalit hindi makakilos. May anyo, subalit patay. Ang Israel ay magiging gaya ng Diyos-Diyosan nila. Nakakalungkot po, Kaya ko po nilagay na pamagat ng ating mensahe ngayon, ang Diyos na tumatawag. Magandang isipin din, sino ba ang Diyos na tumatawag sa atin? Siya ba ay may bibig na hindi nagsasalita? O siya ay Diyos na makapangyarihan na nakita ni Isaias? Kaya kung ang pera ang Diyos-Diyosan natin, tayo'y mukhang pera. Kung ang trabaho ang Diyos-Diyosan natin, wala na tayong mukhang bibig, kundi trabaho. Kung ang Diyos-Diyosan natin ay ang ating sarili, wala na tayong oras para gawin ang ipinagagawa ng Panginoon. Alam niyo po, nagpapasalamat ako sa GCF sapagkat sa biyaya ng Diyos, kahit na pandemya, ay nakapagpasimula po tayo ng 2 simbahan nito lamang nakaraang buwan. At purihin ang Panginoon sapagkat kung maalala ko nakarang taon ay halos isasara na namin ang buong organisasyon dahil bago pa magkaroon ng pandemya, nagkaroon na ng krisis sa pananalapi ang Bukang Liwayway. Subalit, naniniwala ako na ang nawala sa amin sa panahon na yon ay pera lang. Pero meron pa rin kaming Diyos na makapangyarihan. At purihin ang Diyos. At kami patuloy na nanalangin. Marami pa ang nagnanais magbukas ng mga gawain. Sa Baras, sa Rizal, sa General Trias, sa Cavite, maging sa Bicol at sa Laguna. Kami ay patuloy na nananalangin sapagkat ang Diyos na tumatawag sa atin ay makapangyarihan, dakila, banal, at puspos ng kaluwalhatian. Bilang pagtatapos po, ang pangatlong bahagi ng ating mensahe sa hapong ito, ang Diyos ni Isaias ay ang Diyos na nagsusugo sa atin. Ang Lumang Tipan ay nagpakita ng mga clue o pahiwatig sa anyo ng Diyos, sa 3 persona ng Diyos, ang iisang Diyos. Dito sa ating talata, mayroong mga tanda na ang Diyos ay higit sa isang persona. Ang mga salitang banal, banal, banal ay tanda hindi lang ng paggalang, kundi ng presensya ng 3 persona ng Diyos. Sa talatang 8, si Yahweh ay nagsabi ng ganito, sino ang aking ipadadala? Sino ang magpapahayag para sa atin? Nagsasabing may kausap ang Diyos at kasama sa planong pagliligtas at pagmimisyon.
Hindi mga anghel, kundi mga katulad niya sa kaluwalhatian, kabanalan, at kapangyarihan. Gayunpaman, sa bagong tipan, mas maliwanag na ang tatlong persona, iisang Diyos, ay kasama natin sa misyong gawing alagad ang lahat ng mga bansa. Ang Diyos na nagsugo sa atin ay una ang Diyos Ama na umiibig sa atin. Lagi nating sinasabi, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Minsan simple, yung iba sinasabi nila luma, kabisado na. Subalit ang tanong, nakakalimutan natin marahil kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Nakita ni Isaias ang kabanalan, kaluwalhatian ng Diyos nang siya'y patawarin ito, at ang tugon niya ay pagsunod at naranasan niya ang pag-ibig ng Diyos. Ang Diyos, anak, ay kasama natin sapagkat ang Diyos, anak, ang siyang tumubos sa atin. Namatay siya para sa atin upang tayo ay madalisay ng kanyang dugo. Siya ang nag-utos sa ating humayo at siya ang nagsusugo sa ating gumawa ng mga alagad. Gayon din kasama natin ang Diyos Espiritu sa ating pagmimisyon. Mga kapatid, purihin ang Diyos kung tayo ay merong kasanayan, kakayahan, no? At kaalaman patungkol sa pagmimisyon. Subalit higit sa lahat, purihin natin ang Diyos sapagkat kasama natin siya sa ating pagmimisyon. Tandaan natin na ang Diyos mismo ang nagplano at nagsasakutuparan nito. Alam niyo po, kung hihiramin ko ang mensahe ni Pastor Steve Murrell noong National Assembly ng Philippine Council of Evangelical Churches noong nakaraang linggo, ginamit niya ang 2 talata mula sa aklat ni Mateo, ang Mateo 16 verse 18 at ang Mateo 28:19. Sa Mateo 16:18 sinabi doon, "Ikaw ay Pedro, at sa batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia." Ang Mateo 28 naman, sinabi doon ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Humayo kayo at gawin yung alagad ko ang lahat ng mga tao sa lahat ng mga bansa." Alam po ninyo, minsan o madalas na nakukonfuse tayo sa dalawang gawain na ito. Gawain ng Diyos ang itayo, palaguin ang kanyang iglesia, at gawain naman nating mga alagad niya ang gumawa ng mga alagad. Marahil madali sigurong magpasimula ng mga iglesia, bumili ng mga kagamitan upang makapagsimula ang pananambahan, no? O mas madaling gumawa ng mga programa para sa iglesia kaysa buksan ang ating buhay sa mga tao sa paligid natin at ipahayag ang pananampalataya natin at sundin ang ipinapagawa sa atin gumawa ng alagad. Mga kapatid, desidido ang Diyos sa kanyang pagliligtas. Ang tanong, desidido ka ba sa pagsunod? Kaya mo bang sabihin sa Panginoon, narito ako. Ako po ang isugo ninyo. Narito ako, Panginoon, sumasamba sa inyo. Narito ako, Panginoon, susunod sa inyo. Mas madali kasing sabihin na, narito ako, Panginoon, sumasamba sa iyo. Subalit kapag nag-utos na ang Diyos, dito lang ako, Panginoon. Siya na lang ang isugo mo. Hindi pwede sa pagsamba o sa pagsamba ka lang naririto. Subalit sa pagsunod, ikaw ay lumalayo at tumatakbo. Matutulad tayo kay Propeta Jonah. Hindi ba't ito rin ang rebuke ni Yahweh sa Israel? Isang araw na pag-aayuno? 6 na araw na paggawa ng kasamaan? Parang sa panahon natin ngayon, yung mga tinatawag na one-day Christian. Mga kapatid, tulad ni Isaias, kung talagang nakita natin ang makapangyarihang Diyos, naranasan natin ang pagpapatawad at pag-ibig niya, wala nang ibang tugong pagsamba, kundi ang pagsunod. Every Christian
is a missionary. Bawat mananampalataya ay misyonero. Tayo ay nasa misyon. Nasa misyon ng pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Misyon nating ipakilala sa lahat si Kristo at gawin silang alagad at misyonero ni Kristo. Hindi natin gusto na sila imbitahan sa simbahan at buong buhay nila ay sila'y nakaupo lamang. Ang misyon natin, ipakilala si Kristo sa kanila at sila ang magpakilala kay Kristo sa iba. Ang Diyos po natin ay hindi lamang Diyos ng misyon. Ang Diyos natin ay Diyos na nagmimisyon. At kung ang Diyos natin ay nasa lugar ng misyon, nasaan tayo? Hindi ba dapat naroroon tayo kasama ng Diyos na nagmimisyon? Mga kapatid, bilang pangwakas, tumugon si Isaiah sa tawag ng Diyos. Sumunod si Isaias bilang propeta ng Diyos ng kataas-taasan. Kung ang Diyos na nakita natin at naranasan natin ay Diyos na makapangyarihan, banal, puspos ng kaluwalhatian, gaya ni Isaias, ano ang tugon natin? Marahil hindi natin nakita ang Diyos kung paano siya nakita ni Isaias. Subalit sa lahat ng mga sumusunod sa tawag ng pagmimisyon, nakita natin ang Diyos na makapangyarihan at banal. Ang Diyos ay patuloy na tumatawag sa atin. Sinabi ng Panginoong Yesus, "Sumayo kayo at gawin yung alagad ko ang lahat ng mga tao sa lahat ng mga bansa. At gawin sila ay bautismuhan ninyo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko." Sabi pa niya, "Ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan." Ano ang iyong tugon? Nawa ang ating tugon ay pagsunod. Nawa ang sabihin natin sa Diyos, "Narito po ako, Panginoon. Ako po ang inyong isugo." Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, banal, puspos ng kaluwalhatian, ang Diyos na siyang nagligtas sa amin at patuloy na umiibig sa amin. Maraming salamat po. Tulungan mo kami, Panginoon, na tumugon ng tugong pagsunod sa iyo. Salamat at maari naming makita kung sinong Diyos kayo na tumatawag sa amin. Ang Diyos na nagmimisyon, ang Diyos ng misyon, at ang Diyos na tumatawag sa amin upang magmisyon. Pagpalain mo kami, Panginoon, upang sa ganon kami maging masunurin sa iyo sa paggawa ng mga alagad, sa loob man ng aming tahanan, sa loob man ng aming mga pinapasukang mga trabaho, Panginoon. Dalangin namin na ikaw ang aming maipahayag, ikaw ang aming maipakilala, at ikaw ang aming masamba. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Muli, Pastor Fred Dongganon at sa inyong asawa na si Mimi, nagpapasalamat po kami sa ministry ninyo. So mga kapwa ko GCFers, no? Tignan nyo lang po sa Facebook ang ministry ni Pastor Fred at ng kanyang asawa na si Mimi, Bukang Liwayway or Dawn for the Poor Ministries. Makikita nyo po dyan yung mga ginagawa po ng ministry ni Pastor Fred at ang kanyang asawa at pati ng anak nila na very involved po sa mga buhay ng mga kabataan at mga miyembro ng ministry na kinabibilangan ng Network of House Churches ng Bukang Liwayway or Dawn for the Poor Ministries. At naway kung napakinggan nyo nga po ng mabuti ang salita ng Diyos, ang gawain po ng Panginoon ay hindi lamang po sa simbahan, pero ang dami pong ministry na ginagawa si Lord at kasama po dyan ang ministry
ng Bukang Liwayway or Dawn for the Poor Ministry. So, Pastor Fred at ang inyong asawa na si Mimi at ang inyong anak, thank you po sa inyong dedication to serve the Lord. Church, in closing, manalangin po tayo. Lord, we thank you for the reminder na ibinigay niyo sa amin sa pamamagitan ng kwento ng buhay ni Isaias. Nakita po namin kung gaano po kaseryoso ang inyong judgment at ang tamang response ng mga naniniwala sa inyo ay ang pagsisisi at ang taimtim na pagtugon o obedience. So Lord, may we be faithful sa inyong pagtawag sa amin at salamat sa paalala. Dahil sa pag-ibig po ninyo bilang aming Ama, ibinigay niyo po sa amin ang inyong anak na si Jesucristo upang kami ay maligtas sa aming mga kasalanan. At salamat rin po sa inyong pangako na ang banal na Espiritu na nag-i-empower po sa amin sa aming pagsunod sa inyo upang mas marami pa ang makakilala sa inyo at maging missionary din na tulad namin na tinatawag nyo na maging missionary sa aming mga pamilya, sa aming mga kaanak at pati na rin sa iba't iba pang mga nationality at people group sa buong mundo. Lord, thank you for these lessons and these realizations na ibinigay nyo sa amin. And thank you for the challenge na ibinibigay nyo sa amin. Di po kayo nagsasawa na ipaalala sa amin yung calling na binibigay nyo na hindi lang po dapat kami Sunday Christians or one-day Christians. But you have called us to be consistent followers ng inyong anak na si Jesus. So Lord, we know this is very difficult. But we know and we are reminded when we do it with you, you are reminding us we do not do it alone. You have empowered us to do so, to follow your commands. And so, Lord, thank you for the inspiration na ibinibigay niyo sa amin. Nangungusap pa rin po kayo hanggang ngayon, mula noong panahon pa ni Isaiah, hanggang ngayon, Lord, thank you for being faithful. And for this, we pray with thanksgiving. In Jesus' name, amen and amen. God bless po and hope to see you again next week.